interpolate our distinguished sponsor of the privilege speech. Yes, Senator Irvin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair, Mr. President. I do not wish to interpolate. Rather, I would just like to express my support for Senator Raffy Tulfo's privilege speech, calling for increased funding and stronger government attention for families raising children with disabilities, Mr. President. Napakahalaga po na panawagin ito dahil araw-araw marami pong pamilyang Pilipino na may mga bata o may mga anak na may disability ay nahihirapang mag-access ng therapy, medical care, inclusive education at iba pang serbisyong kritikal para sa pangangailangan ng naturang mga bata, Mr. President. Children with disabilities deserve not only understanding, but real and sustained support. Kailangan po nila, Mr. President, na maayos na early intervention program, accessible healthcare, inclusive learning opportunities, at sapat na tulong pinansyal para matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, Ginoong Pangulo. Para naman sa mga magulang at caregivers, malaking bagay po ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamahalaan upang hindi sila mag-isa sa kanilang laban. The call raised by Senator Tulfo, Mr. President, is both timely and necessary. Sa pagtutok natin sa mga batang may kapansanan, ipinapakita natin seryoso po tayo sa pagbuo ng isang bansang tunay na inklusibo at makatao. Isang Pilipinas kung saan walang batang may iwan dahil lamang po sa kanyang kondisyon o kapansanan. I stand in solidarity with his advocacy and urge our institutions to act with empathy, urgency, and long-term commitment. Para po sa ating mga anak, para sa kanilang kinabukasan, kailangan nating kumilos ngayon na, Mr. President. Maraming salamat po at magandang hapon. Senator Robin Padilla is recognized. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ako po'y sumusuporta sa atin pong kapatid na senador, Senator Raffy Tulfo, sapagkat ito pong patungkol po sa mga special children. Ito po'y pinag-aralan po natin ng matagal dahil sila po ay kasama po doon sa tinatawag natin na meron pong mga epilepsy, meron pong ADHD, mga cerebral palsy. Yan po ay matagal po natin yung pinag-aralan at ito po talaga ay nangangailangan ng atensyon. Nangangailangan po ito ng pag-aaral pa kung ano po yung mga tamang medisina din na dapat pong ibigay sa kanila. Kaya ito po yung napakagandang pangmumulat po sa ating lahat sapagkat ito po talaga sa panahon na ito, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, lalo na po sa mga progresibong bansa. Meron na pong mga pag-aaral dito kung paano po ito haharapin. Kaya maraming salamat po sa inyo, Idol. Mabuhay po. Thank you. Thank you. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President, distinguished colleague. May we know if the good gentleman from Isabela and Davao would yield to just some clarificatory questions, Mr. President? Yes, sir. Anytime. Thank you very much, Mr. President. At the onset, may I just put on the record my sincerest thanks and gratitude and put into the records of this august chamber my support to the good gentleman for his passion and dedication to really help our kababayans with special needs. Mr. President, I've been a member of the Senate for quite some time and I have yet to disclose the fact that this representation is a father of a special kid, Mr. President. This is the first time I'm disclosing it, Mr. President, and I'd like to thank the gentleman for his efforts and his desire to help our children with disabilities, Mr. President. Marami yung kailangan pang gawin. Personal experience, yung hirap, sakripisyo, at yung challenge, Mr. President, to have a special kid, Mr. President. So yung first question ko lang, Mr. President, if the good gentleman is aware of the
previously passed law na pinasaho ng Kongreso, yung pong inclusive education. At ano po yung update kung meron man dito para matulungan yung ating mga kababayan with disability. Ang problema ho kasi lagi, syempre Mr. President, distinguished colleague, yung pondo, but at the same time yung challenge on how they're going to implement the law, Mr. President. I can see for the record the chairman of the Senate Committee on Education nodding his head. Because even, for example, if you wanted to put up a developmental center in a particular town, Mr. President, dun po sa poblasyon, kunyari, Mr. President. Tapos, yung mga kababayan po natin ay galing sa iba't ibang barangay. Ang lalayo po nila, Mr. President. So, hindi naman po sila lahat makakapunta doon sa isang lugar, no, ng poblasyon dahil una, wala nga silang pang tricycle, patungo doon. But at the same time, siguro yung susunod na question ko po, pangalawang question is, gaano yung shortage na tinitignan natin when you talk about occupational therapists, speech therapists, etc., Mr. President? Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Tama po kayo, kulang po yung mga professionals na para tumugon doon po sa mga pangailangan ng mga children with disabilities. At kulang din po yung budget na nakalaan. In fact, maganda nga po yung during the budget hearing na suggestion is 10,000 per month one time. Kaya sabi ko dapat madagdagan yon. Ang isa sa mga dilema po ng mga parents, problema sa kanilang mga anak na may disability, ay yung pong gastos. Hindi lamang po sa therapy kasi yung therapy sinasagot na po yun ng PhilHealth. Bukod pa dyan, meron pong budget na inilaan po. Yung Project Karuga, ang disability. Yung pong pamasahe at yung mga galing sa probinsya kasi wala naman po mga specialized centers na tumutugong po sa pag-care, treat, therapy and all doon sa mga children with disability. So, pupunta po sila ng Maynila. Now, ang problema po pag sa Maynila, yung iba, halimbawa, bibigyan sila ng 1 week o 2 weeks program na para sila po ay magpa-therapy. Hindi na po tinatapos dahil wala po sila matutuluyan. That's why meron po akong foundation na tinutulungan, yung Little Art Foundation. Marami po mga kwarto doon na pwedeng tumuloy yung mga bata na may disability after na sila po ay matreat sa Children's Hospital, and then kung kinakailangan magstay sila doon to 1 week, kumpleto po, libre pagkain, libre asikaso, kami and all, kasama pa yung parents. Yun po yung isa sa mga bagay na mahalaga para sa akin. Kailangan pa natin na maraming mga matutuluyan ng mga bata, kasama yung kanilang magulang, yung mga galing probinsya, kapag pumunta na Manila para sa treatment dahil kulang nga po talaga ang mga centers na tumutugon sa pangangailangan ng mga children with disabilities. Thank you, Mr. President. Mr. President, ang isang napakalaking challenge ay yung pong mga eksperto, doktor na tumitingin sa kanila. Mr. President, this is a personal experience. There are only two, you call that, developmental pediatrician, Mr. President, who is well known in the country, in the Philippines. It's Dr. Dimalanta of St. Luke's and Dr. Reyes of Makati Med, Mr. President. Only two, Mr. President. Pagka ho kayo ay hihingi ng appointment sa kanila, Mr. President, it takes about a year. 1 year, Mr. President, bago ka makakuha ng appointment. Kasi hindi po pwede yan na anytime kung ilan yung bata na titignan po nila, pwede. Hindi po eh. Ano yan? Mayroon pong science na hindi nila pwedeng tignan kahit ilang bata na gusto nilang tignan. Dalawa lang po, uulitin ko, dalawa lang ho, yung kakilala ko at talagang 1 taon bago kayo makakuha ng appointment. Doktor po yun, Mr. President. Assessment pa lang, Mr. President. Marami yung mga bata sa Pilipinas hindi na-assess that they're in the sphere of autism. Kaya ho napakalaking bagay nung autism awareness dahil akala nung iba ang autism ay sakit. Akala nung iba pag may autism hindi na mapapakinabangan. May mga magulang ho sa probinsya na nababalitaan natin, kinukulong po yung anak, pinapadlock, hindi mo pinapalabas ng bahay. Ang next po, Mr. President, is yung mga occupational therapists. Occupational therapists, Mr. President, in my own experience and just to research yung magagaling na occupational therapists, halos yung mga magagaling na occupational therapists nasa abroad na, Mr. President, dahil mas mataas yung sweldo doon at
mas maganda yung magiging buhay nila kung sa ibang bansa. Hindi ko alam, Mr. President, if the gentleman would have a data as to how much or how many therapists we have, occupational therapists. Now you go to another thing, Mr. President, speech therapists, Mr. President. Napaka-konti din po, Mr. President. Hindi ko po alam kung we have been doing our part every year to increase the number of speech therapists. Ganun din ho yung problema. So, Mr. President, I don't know if the gentleman can answer my question kung ngayon po may update po ba siya or anything na ilan ho yung shortage ng occupational therapist, ilan yung shortage ng speech therapist, at dun po sa pinapanukala ng ating kaibigan, Senator Raffy Tulfo, paano ho ito tutugunan? Ito pong shortage ng ating human resources ng pamahalaan, ng gobyerno para tugunan at i-address ang problema at challenges that we are facing in so far as special needs is concerned. Thank you, Mr. President, for that very excellent observation. Tama ka talaga, tumpak na kulang tayo sa mga expert pediatrician na tumutugon po sa mga bata with special needs tulad ng mga children with disabilities. In fact, nabanggit mo, meron 2 na pediatrician na buwan bago ka makapag-appointment sa kanila. Pero meron naman din po sa Children's Hospital, sa mga ibang ospital, hindi naman siguro kasing galing nung nabanggit niyong 2 expert pediatricians. Meron pa rin naman siguro, meron naman tayo sa Children's Hospital and other hospitals. Kaya nga lang po, medyo may kamahalan at yung problema ay yung challenges ay pagpunta doon at pamasahe at pag-stay. Now, shortages, yes, you're right. Meron po. At again, tama rin po kayo na imbis na pakinabangan natin yung mga magagaling natin mga pediatricians, mga physical therapists, occupational therapists, they tend to go abroad as opposed to staying here. Kasi nga po, mas malaking ang bayad doon sa abroad at hindi po competitive yung salary na kukuha nila dito. That's why pupunta sa ibang bansa. So that is something na dapat magkaroon ng programa ang ating pamalaan para tugunan yung issue yan na kung paano ma-hold natin yung mga experts, mga pediatricians na para makadagdag tulong sa pangangailangan ng mga children with disabilities. Mr. President. Thank you, Mr. President. Let me just end by saying I am in full support of the measure that our good colleague is pushing. It is also important to again emphasize the need for us policymakers to look into this, the need to address the shortage of experts, developmental pediatricians, therapists, occupational therapists, speech therapists, etc., Mr. President, because this is very important, Mr. President. Yung mga kabataan natin, sinasabing pag-asa ng ating bayan, sabi ni Dr. Jose Rizal ng ating pambansang bayani, at naniniwala po tayo na yung mga kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, kung hindi sila po yung may-ari ng kinabukasan. At tayo po bilang mga policymakers, I hope, Mr. President, that we can do better, Mr. President, for the next generation. And again, I thank the good gentleman from Isabela and Davao for this opportunity. Maraming salamat po, Ginong Puno. Thank you. Thank you, Mr. President. Senator Bam Aquino is recognized. Yes, Mr. President, magandang araw.